sa ritual ceremony. Dito rin yung medyo maraming na baboy na ito yung mga dating ginagamit ay yung mga iskal na ginamit sa different ritual ceremony. Ito yung iskal sa mga different tribe. May ngipin pa na hindi pa natanggal. Oh, makes sense. Oh my gosh, Daddy! Ay sabi nila sa pangunguyay sa muma, nagpapatibay ng ngipin. Ngipin. Opa lang ng opa eh. Picture mo dun sa ito yung family house, ito yung ritual house. Medyo tinanggal mo yung second floor. Mami. Mataas. I want to go inside. No, thank you. Dito tayo papatok. Hindi ka, titingin ka lang, hindi ka papasok ha. Sige, tingin ka lang. Balik ako. Huwag pa ate magkakta. Bato yan yung okay. Nakakatakot ang inside niya kung lang siya mahulog doon. Cool. Let's go. Cool? Yeah. Here. I want to go to the other. Ay, we need to pay here, right? Oo, mamaya. Okay lang. Welcome ka naman dito sa bahay ni Lolo. Go inside. Bahay ni Kuya. Dito lang Inside. kayo. Kasi dito kami pinagkasa-kasa kahit 6, 8 tao. Dito Ah, natutulog. go inside. Hana. Tawag ka para. Hana. Para ma-experience mo. Oh, eh, sus Mario. Come on! Mag-ipon ka dito. Upo ka. Kasi isa lang yung ilaw natin. Diyan ka kasi maliit ka. Okay dito. Tapos atin mo yung medyo dyan. Ingat. Hindi, huwag kang yan yung mga Japanese spear. Go inside, dear. Yung mga dagger. Ito yung antique collection na collected from different village. Ito sa'yo medyo mataas ng konti. Pwede ka rin. Sige, dito lang muna ako. Yung mga daggers ko dyan. O yan o. Pwede ni bukas. Bago pa lang yan kasi binenta niya yung luma, yung isang luma. Oo nga, hindi siya ganun ka ano. So, ano to mga to ulit? Itong yung mga rice guard, protector from the rice field. Ito yung machine gun, yung old machine gun. Wow. Oh. Functional. Collection, parang little museum. Kasi dahil sa mga bisita namin na ayaw maglakad kasi matataba, eh at least ipapakita namin ito ang loob ng Ito lang. Kasi first floor ito, second floor ito. Tapos ito yung knockdown na walang pako. Pwede mong tanggalin, tapos dismantle, tapos ilipat sa ibang lugar. Halimbawa pag nakipag-asawa ka sa ibang village, tapos gusto yung asawa mo, doon kayo titira. Tapos may binigay sa iyo na inheritance. Ito, pwede kang mag-usap sa bayanihan. Para ililipat. O tatanggalin, i-dismantle lahat ito. Tapos ililipat in one day. And then when they bring it there, you have to prepare for the food. So itong yung mga binitirahan nila ngayon, yung in ngayon, may ano na yan, may pako na yan. Yung maiba, pero yung standard pa rin yung sa beam niya, sa poste, kasi 4 lang ito. Nagbabibrate ito. Pero nararamdaman mo na hindi na malamig. Kasi dito lang sila nag-aapoy.
Tapos dito kami kakain, walang lamesa. Pero katapos ng pagkain, linisin, tapos apply yung floor map. Tapos dito matutulog. Dito naman sa second floor yung location ng mga palay, yung mga rice harvest. Tapos pag nag-aapoy dito, Nasaan ang daanan? yung usok. Yung kukunin mo yung ano, ladder. Akit doon. Hello, Ethan. Sorry. Okay. Oo nga, nakita. Laki. Aray. Meron yung basket, yung panghuhuli namin sa isda, yung Japanese fish. Doon sa palayan, pag ninaganyan mo yan, yung tubig matatanggal. Tapos yung fish, yung isda, yung Japanese fish na dito. Tapos ito yung, yung box ng mga pagkain pag maraming nag-aani. Ilagay mo doon yung pagkain, hindi naman mabubulok yan hanggang sa tanghalian. Kakain sila doon sa palayan. Ito yung araw para sa middle class family. Kasi may status na naman kung belongs ka naman sa rich family. Napapansin mo yung iskal ng water buffalo nandun sa wall ng traditional house nila. Because they belongs to a wealthy family and then they are on the higher class family. So because of their inheritance, their properties, it will goes to their families. If you are the first child in the family, you are the one to be lucky to have the rice terraces, rice field. So naka-display yung mga yan dyan sa labas. Kaya pag may namatay yung apo nila, yung unang anak, sa yung mag-inherit. Kaya pag namatay, mag-usap-usap yung magkakapatid kasi last day na. Tapos bago naman iburol, magkatay na sila ng mga water buffalo. Kasi maintindihan nila yung mga properties nila mapupunta sa pamilya nila. Tapos ihahang na nila sa wall.